Alleluia, 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 Alleluia. Si Kristo ay naging dukha upang tayo'y managana sa bigay niyang pagpapala. Alleluia, 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 Alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, walang makapaglilingkod ng sabay sa dalawang Panginoon, sapagkat kapopuotan niya ang isa at iibigan ng ikalawa. Paglilingkuran ng tapat ng isa at hahamakin ng ikalawa. Hindi kayo makapaglilingkod ng sabay sa Diyos at sa kayamanan. Kaya't sinasabi ko sa inyo, huwag kayong mabagabag tungkol sa pagkain at inumin na kailangan ninyo upang mabuhay o tungkol sa damit na kailangan ng inyong katawan. Hindi ba't ang buhay ay higit na mahalaga kaysa pagkain at ang katawan kaysa pananamit? Masdan ninyo ang mga ibon, hindi sila naghahasik, ni nag-aani, o kaya'y nagtitipon sa bangan. Gayunman, pinakakain sila ng inyong amang nasa langit. Hindi ba't higit kayong mahalaga kaysa ibon? Sino sa inyo ang makapagpapahaba ng kanyang buhay ng kahit isang oras sa pamamagitan ng kanyang pagkabalisa? Bakit kayo nababagabag tungkol sa pananamit? Isipin ninyo kung paano sumisibol ang mga bulaklak sa parang. Hindi sila nagpapagal ni humahabi man. Ngunit ito ang sasabihin ko sa inyo, maging si Solomon ay hindi nakapagsuot ng kasing ganda ng isa sa mga bulaklak na ito, bagamat napakariringal ng mga damit niya. Kung ang mga damo sa kabukiran na buhay ngayon at kinabukas ay iginagatong sa kalan, ay dinaramtan ng Diyos, kayo pa kaya? Kaliit ng pananalig nyo sa Kanya. Kaya't huwag kayong mabalisa tungkol sa inyong kakainin, iinumin at daramtin. Sapagkat ang mga bagay na ito ay kinahuhumalingan ng mga taong wala pang pananalig sa Diyos. Alam ng inyong amang nasa langit ang kailangan ninyo, ang lahat ng ito. Ngunit pag sumakita ninyo ng higit sa lahat, ang pagharian kayo ng Diyos at mamuhay ng ayon sa kanyang kalooban, at ipagkakalob niya ang lahat ng kailangan ninyo. Kaya huwag ninyong ikabahala ang para sa araw ng bukas. Sa kanin ninyo harapin kung ito'y dumating, sapat na sa bawat araw ang kanyang mga suliranin. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiyo po muna ang lahat. Magandang umaga po sa inyong lahat. Pakibati ang inyong katabi, mahal ka ni Lord. Ayan. May palakpakan natin ng Panginoon sa umagang ito. Ha? Salamat sa Diyos, buhay tayo. Amen? Salamat sa Diyos, humihinga pa tayo. Amen? Salamat sa Diyos, mahal na mahal tayo ni Lord. Amen? Palakpakan natin ng Panginoon sa araw na ito. Tignan mo yung katabi mo.
Tingnan nyo katabi nyo, tingnan nyo katabi nyo. Sabihin mo sa katabi mo, don't worry. Bahala si Lord sa'yo. Palakpakan natin ng Panginoon sa umagang ito. Ha? Yan ang tinuturo sa atin ng ating mabuting balita ngayong araw na ito. Huwag tayong mag-alala. Bahala si Lord. No? Kaya nga sa bungat pa lang ng ating mabuting balita, piliin na natin ang Diyos. Huwag ang kayamanan at kapangyarihan ng mundo. Bakit? Sapagkat ang kapangyarihan at yaman ng mundo, ipapahamak tayo. Pag tayo'y napaibig sa kayamanan, kapag tayo'y napaibig sa luho ng mundo, ipapahamak tayo niyan. Kagaya ng unang pagbasa sa kwento ng aklat ng mga kronika, narinig natin si Joas, no? Ay isa ito sa mga iniligtas, no? Sapagkat narinig natin kahapon, si Reyna Atalia, ipinapatay lahat ang tagapagmana sa trono sapagkat ang kanyang anak ay pinatay. Kasama na dapat dito si Joas. Subalit si Joas siya ay itinakas upang nang sa ganun siya ay maghari, no, sa Israel. At dahil sa kanyang paghahari, no, ang mga tao iniwan lahat, no, pati ang pagsamba sa mga Diyos-Diyosan. Pero anong nangyari kay Joas? Nung siya'y naupo, naluklok bilang hari, bumalik sila sa dati. Nalimutan nila ang tipanan sa Diyos. Kaya anong nangyari? Napaibig siya sa kapangyarihan. Kaya anong nangyari? Bumagsak siya. Mas pinili niyang sundin ang kagustuhan ng mundo kaysa kagustuhan ng Diyos. Mas pinili niyang yakapin ang pag-ibig ng mundo kaysa sa pag-ibig ng Diyos. Mas pinili niya ang kapangyarihan niya kaysa sa kapangyarihan ng Diyos. Kaya siya ay napahamak. At yan ay magandang paalaala sa akin at sa atin na sa buhay ko at buhay natin, piliin natin si Lord. Amen? Sabihin nga natin, piliin natin si Lord. At yan ang matutunghayan natin sa mabuting balita. Piliin natin si Lord at hindi niya tayo pababayaan. Amen? Sapagkat kapag tayo ay na kay Lord, kung ano man ang pangangailangan natin, ibibigay niya. Amen? Kung ano man ang ating inaasam ng puso, ibibigay niya. Amen? Kaya nga may hamon si Jesus, pag sumikapan ninyong sundin ang kanyang kalooban. Tandaan natin, sa pagsunod natin sa Diyos, hindi all the time happy-happy. Hindi. Tandaan natin, winika ng Panginoong Hesus, kung gusto ninyong sumunod sa akin, limutin ang kanyang sarili, pasanin ang kanyang krus, at sumunod sa akin. Sapagkat ito'y pinapaalalahanan ako ng Panginoong Hesus, tandaan niyo, pag ako ang pinili ninyo, ay talagang tayo magsisikap. Subalit sabi nga sa atin ng isang kasabihang Pilipino, kapag may tiyaga, may nilaga. At yan ang ating pinapaalala sa atin ng Panginoong Hesus. Kapag pinili mo ang Diyos, yung pangangailangan natin, ibibigay niya. Kung may problema, bibigyan niya ng solusyon. Kapag ikaw ay nangangailangan, ibibigay niya. Basta magtiwala at piliin natin si Lord. Amen? Bakit ba tayo napunta dito sa simbahan ng Quiapo? Sapagkat ipinapakita ng ating pagsisimba dito, ng ating pagdedebosyon sa mahal na pong Jesus na Nazareno, pinipili ko siya, pinipili natin siya para maging number 1 sa buhay natin. Amen? Kaya nga bilang pagtatapos ng aking pagninilay, ating tatandaan palagi, unahin ang Panginoon at lahat ay magiging maayos. Amen? Sabay-sabay nga tayo. Unahin si Lord at palakpakan natin ang Panginoon sa umagang ito.